Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon, guys. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell, guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Danilo Wamar, shoutout kay Michael Katipan. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2381 hanggang 2385. He Qingfeng, bawiin mo muna ang mga tao, at dahan-dahan ko itong ipapaliwanag sa iyo, sabi ni Li. Si He Qingfeng ay ganap na ngayong pinangungunahan ng galit. Isa lang ang gusto niyang gawin, iyon ay, hayaan si Ivory na magbayad ng halaga sa hindi niya pagpansin. Nais niyang palakasin ang kanyang prestihiyo bilang pinuno ng 3 bulwagan, at ipaalam sa lahat ang katapusan ng pagbabalewala sa kanya. Elder Yi, alam kong itinuring mo si Aaron bilang isang apprentice, kaya ipagtanggol mo siya. Ngunit binabalaan kita na kung kailangan mong protektahan siya, ang 3 bulwagan at ang 4 na pintuan ay magiging magkaaway ngayon. Gusto mo bang sirain ang apocalypse para sa kapakanan ng isang secular na tao? Sabi ni He Qingfeng. Nagbago ang mukha ng matandang Li. Baliw ba ang lalaking ito? Sisirain nito ang apocalypse para magsalungat ang 3 bulwagan at ang 4 na gate. Siya Qingfeng, bilang pinuno ng 3 bulwagan, dapat kang gumawa ng inisyatiba upang pukawin ang contradiction sa pagitan ng 4 na tarangkahan at 3 bulwagan. Alam mo ba kung anong kasalanan ito? Matigas na sabi ni Old Li. Siya Qingfeng ay humihilik ng malamig, kasalanan. Nakalimutan na niya ang lahat ng ito. Mula sa sandaling siya ay tinapakan ni Ivory, hindi niya kayang pangalagaan ni Qingfeng ang pangkalahatang sitwasyon. Nasira man talaga niya ang apocalypse, gusto niyang maghiganti. Kahit na guilty ka, kasalanan mo rin ang pagtakpan. Kuya Yi, I advise you to mind your own business. Sabi ni He Qingfeng. Tumingin si Old Li kay Ivory at walang magawa. Hindi niya binibigyan ng anumang mukha si Qingfeng. Talagang nagagalit siya kay Qingfeng. Ako ba ang sinisisi mo? Malumanay na tanong ni Ivory sa matandang Li. Ang ganitong uri ng tono ng pagtatanong, hayaan ang matanda na si Li na makaramdam ng pagpapakumbaba. Ang momentum ni Ivory ay hindi isang secular na tao. Marahil, si Fu Liao ay talagang may ilang relasyon sa kanya. Kung ito ang kaso, hindi lamang ilaw, kundi pati na rin ang buong apocalypse, walang sino man ang may karapatang sisihin si Ivory. Ang apocalypse ay umiiral upang labanan ang ikalawang mundo. Kung mayroong sibil na alitan, ang resulta ay hindi maiisip, sabi ni Li. Dahil sa akin, aayusin ko ito. Kung gusto niyang maghiganti si Qingfeng, bibigyan ko siya ng pagkakataong ito, mahinang sabi ni Ivory. Ngayon ang buong 3 bulwagan ay nagbabahagi ng isang karaniwang galit. Papatayin mo ba ang lahat ng tao sa 3 bulwagan? Kinakabahang tanong ni Old Li. Umiling si Ivory. Hindi siya kasing bayolente nito, pero natural na mamamatay ang sinumpa. Hanggat siya ay si Qingfeng ay patay na, ang iba pang 3 tao sa templo ay manggahas na magkaroon ng anumang opinyon. Ibinaba ni Ivory si Han Nayan, lumabas ng bulwagan at sinabi sa kanya si Qingfeng, bilang pinuno ng 3 bulwagan, binabaliwala mo ang apocalypse at simulan ang digmaan. Ito ang iyong kasalanan. Para dito, kailangan mong bayaran ang iyong buhay. Hahaha. Tumangala si He Qingfeng sa langit at tumawa. Dinadala niya ang lahat ng mga eksperto sa 3 bulwagan. Sa oras na ito, puno siya ng kumpiyansa. Paano siya madaling matakot kay Ivory? Ivory, tinatakot mo ba ako? Sa tingin mo ba napakaraming eksperto sa 3 bulwagan ang vegetarian? Nagbago ang mukha ni He Qingfeng, mabangis at may bisyo. Paano kung mas maraming eksperto? Hindi mo ba alam na ang kolonya ng langgam ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit sa harap ng mga elepante?
Sabi ni Ivory. Kinagat ni He Chingfeng ang kanyang mga ngipin. Inihambing pa niya ang 3 bulwagan sa kolonya ng langgam. Anong yabang? You have to pay for your contempt. I want not only you to die, but also your daughter to die. Sa kabutihang palad, ang pangungusap na ito ay para sa akin. Kung ipaalam mo sa Aaron, ang iyong kapalaran ay mas malala. Siya ay napaka-protective sa kanyang anak na babae. Matapos tapusin ni Ivory ang pangungusap na ito, tumawa siya at hindi nag-alala na harapin ang kaaway. Ibigay mo sa akin. Sa utos ni He Chingfeng, lahat ng mga eksperto ng 3 bulwagan ay lumabas at nangakong kukunin ang buhay ni Ivory. Ngunit bigla na lang, nakatayo sa iisang lugar, na wala si Ivory. Nataranta ang lahat sa unang pagkakataon. Walang nakakakita ng malinaw kung ano ang nawala ni Ivory at kung saan siya nagpunta. Nakatayo lamang sa tarangkahan ng 4 na bulwagan ng gate, na nakaharap sa matandang Li ni He Chingfeng at iba pa sa kabilang direksyon, makikita natin ang kinatatayuan ni Ivory. Ngunit sa isang kisap mata, si Ivory ay lumitaw sa likuran ni Chingfeng. Pati si Hilaw na bigla sa bilis. Paano makakamit ng mga ordinaryong tao ang ganoong kabilis na promosyon sa maikling panahon? Ang puso ni Hilaw ay lalong naniniwala na ang nakaraang buhay ni Ivory ay upang suportahan. Ang Ivory ngayon ay nagmamana ng kakayahan ni Fuyao. Paano ang mga tao? Nasaan ang mga tao? Paanong nawala bigla? Nang hindi alam ng mga tao kung bakit, biglang naramdaman ni Chingfeng ang malamig na hangin na nagmumula sa kanyang likuran. Pagkatapos ay narinig niya ang boses ni Ivory, kapag namatay ka, dapat silang tumigil. Kung tutuusin, walang gustong mawalan ng sariling buhay para sa kapakanan ng isang patay na tao. Puno ng gulat ang mga mata ni He Chingfeng. Isang hininga ng kamatayan ang bumalot sa kanya at hindi siya makagalaw. You dare, I'm the leader of the 3 holes. How dare you kill me? Nanginginig na sabi ni He Chingfeng. Sinabi ng matandang Li na may isang malakas na lalaki na nagngangalang Fuyao sa Apocalypse. Maaring siya ang nakaraan kong buhay. Sa tingin mo ba ay maglalakas loob akong patayin ka? Mahinang sabi ni Ivory. Fuyao. Naging hindi makapaniwala ang mga mata ni He Chingfeng. Siya ang buhay ni Fuyao. Paano ito? Paano ito? Nang gusto niyang hanapin ni Chingfeng ang huling sinag ng buhay, biglang nagbago ang kanyang mga mata, at isang butil ng dugo ang biglang tumulo mula sa gitna ng kanyang mga kilay. Si He Chingfeng, na gustong magsalita, ay nagsisikap na lumaki, ngunit wala siyang masabi. Sa sandaling ito, tanging panghihinayang ang nananatili sa kanyang isipan. Kung mabibigyan siya ng pagkakataong pumili ng magkasama, hinding-hindi siya pupunta kay Ivory para sa gulo. Sa kasamaang palad, huli na para magkaroon ng ganoong ideya. Biglang sumulpot muli si Ivory sa tabi ni Hilaw. Hindi naintindihan ng mga taong iyon kung ano ang nangyayari, nakita nilang muli ang layunin, nang handa na silang sumugod, si He Chingfeng ay patay na. Gusto mo bang mamatay? Makinig ka na lang sa sinabi ni Ivory Light. Sabay-sabay silang napahinto at napalingon kay Chingfeng. Paano kaya iyon? Sandali lang nawala. Paano siya namatay na si Chingfeng? Kumusta ka Lord? Lord? Ayos ka lang? Tingnan mo ang noo ng templo Panginoon. Ano ba yan ang patak ng dugo? Unti-unting lumaki ang daloy ng dugo. Ang gitna ng kilay ay nagsisimulang tumalon, tulad ng dam break. Ang eksenang ito ay nagulat sa lahat. Hindi, hanggang sa bumagsak siya na si Chingfeng ay napagtanto nilang patay na talaga siyang si Chingfeng, at sa isang kisap mata, pinatay siya ni Ivory. Ito ang magagawa ng lakas. Kahit siya Chingfeng ay patay na. Anong kwalifikasyon ang kailangan nilang harapin Ivory? Isa-isa, maingat nilang inilalayo ang kanilang sarili kay Ivory. Walang dating lakas, at wala man lang bumangon. Bakit gumanti si Chingfeng? Kung tutuusin, gaya ng sinabi ni Ivory, siya si Chingfeng ay patay na, at sino ang willing to pay his life for a dead man? Siya Chingfeng ang nagbunsod ng Apocalypse Civil War. Hindi sayang ang mamatay. Sino pa ang gustong sumunod sa kanya? Sinabi ni Ivory, kahit na ang tono ay patag, ngunit ang puwersang nagpapaudlot ay medyo malakas. Wala sa 3 eksperto sa hall sa eksena ang nang-ahas na magsalita. Maging ang mga pinagkakatiwalaan ni Chingfeng ay kailangang magkompromiso sa sandaling ito, dahil alam nilang wala silang ibang pagpipilian kundi tulungan siyang magsalita. At saka, talagang na-provoke niya ang Apocalypse Civil War at nilabag ang Apocalypse Rules, kaya natural lang na mamatay siya.
Dahil walang gustong maghiganti sa kanya, bakit hindi ka umalis? Nagpatuloy si Ivory. Pagkasabi niya nito, sunod-sunod na umalis ang mga tao sa tatlong bulwagan. Kahit na siya ang katawan ni Ching Feng ay hindi inalagaan, dahil walang gustong magpakita ng malapit na relasyon kay Ching Feng sa oras na ito, at dahil patay na siya, si Ching Feng ay wala na silang mapasaya. Umaasa sa lakas ng isang tao, maaari niyang takutin ang buong tatlong bulwagan. Ito ay isang bagay na hindi kayang gawin ni Hilaw. Sa harap ng sitwasyong ito, napabuntong hininga na lamang si Hilaw. Ang pagkakasalungatan sa pagitan ng 4 na pintuan at 3 bulwagan ay umiral sa loob ng maraming taon, at walang sino man ang nangahas na ituro ito ng direkta. Ang kinatatakutan nila ay ang digmaang sibil. Ngayon, dahil sa pagkamatay ni Ching Feng, tiyak na malulutas ang contradiction na ito, na isang magandang bagay din para sa Apocalypse. Ngunit ang posisyon ng pinuno ng 3 bulwagan ay hindi nakasalalay sa lahat. Kapag namatay siya Ching Feng, natatakot ako na magkakaroon ng panahon ng kaguluhan sa 3 bulwagan bago manungkulan ang bagong pinuno ng 3 bulwagan. Nang gustong tanungin ni Hilaw ang opinyon ni Ivory, nagkusa si Ivory na sabihin, Zhuang Tanggang Tian, sino ang mas may kakayahan sa inyong dalawa? Si Zhuang Tanggang Tian ay natigilan sandali, at mukhang nambobola. Ang kahulugan ng mga salita ni Ivory ay napakalinaw. Nais niyang pumili ng isa sa kanila upang maging pinuno ng 3 bulwagan. Kung ito ay ilalagay sa nakaraan, hindi sila maglalakas loob na isipin ang tungkol dito. Panghabang buhay nilang pangarap na ma-promote sa antas ng Chanzi. Sino ang naglakas loob na maghangad sa posisyon ng pinuno ng 3 bulwagan? Ngayon, nasa harap na nila ang katotohanan. Mas may kakayahan ang aking amo. Ang aking apprentice ay mas bata at may magandang kinabukasan. Sa halip na makipagkumpetensya para sa posisyon ng pinuno ng 3 bulwagan, binalak nilang bigyan ng isa't isa ng pagkakataong ito. Hindi ganoon kadali ang maging pinuno ng 3 bulwagan. Dapat ipaglaban ninyo itong dalawa. Posible kung sino ang makakahawak sa posisyong ito sa huli. Sabi ni Ivory, Miss Su, gagawin namin ang aming makakaya. Hinding-hindi namin pababayaan si Miss Su. Pinagsalikop nila ang kanilang mga kamao at iniyuko ang kanilang mga ulo. Tumingin si Ivory kay Hilaw. Natural na naiintindihan ng matandang Yi ang kahulugan ni Ivory at sinabing, sumama ka sa akin. Napakasimple ng pagkamatay ni He Ching Feng, kahit sa buong pahayag, walang gaanong ingay. Kahit na ang mga nakakaalam tungkol dito ay hindi nang ahas na talakayin ito ng labis, dahil ang lakas ni Ivory ay masyadong malakas, at walang sino man ang handang magbigay ng direksyon sa kanyang likuran. Pagkatapos ng lahat, kung alam ni Ivory, ano ang mangyayari? Dumating silang 3 sa secret house. Ito ay pader ng bundok pa rin. Wala talagang pinto, ngunit dumiretso si Ivory sa pintuan ng walang patnubay ni Hilaw. Hindi mapigil ang huminga ng matandang Yi. Kung tutuusin, kung totoo ang kanyang haka-haka ay may malaking kinalaman sa kung makapasok si Ivory sa sikretong silid. Kung hindi siya makapasok, dapat mali ang hula. Ngunit kung makapasok siya, magiging hindi ka panipaniwala. Itong pinto, siya at kami ni Ching Feng ay nag-isip ng maraming paraan, ngunit hindi kami makapasok, ngunit madaling makapasok ang Aaron. Maaari mong subukan ngayon, sabi ni matandang Yi kay Ivory. Direktang iniunat ni Ivory ang kanyang kamay at dumaan sa pader ng bundok. Ang pader ng bundok ay parang isang virtual na anino, na hindi naging sanhi ng anumang mga hadlang kay Ivory. Tingnan ang eksenang ito, ang susunod na lumang oras ng pagkain tuyong bibig. Makakapasok talaga siya, mukhang tama nga siguro ang hula niya. At sa ganitong paraan lang natin maipapaliwanag kung bakit naging napakalakas ni Ivory sa maikling panahon. Ang Apocalypse ay naligtas, ang Apocalypse ay naligtas. Hindi mapigilan ng matandang Yi ang kanyang pananabik. Ngayon ang Apocalypse ay nasa mahinang panahon, at walang paraan upang maging mas malakas. Noon pa man ay labis na nag-aalala si Old Yi tungkol sa pagbabalik ng ikalawang mundo, at ang Apocalypse ay walang kakayahang lumaban. Ngunit ngayon, hindi na niya kailangang mag-alala, dahil minana ni Ivory ang kakayahang suportahan ang pagyanig. Hanggat nandyan siya, malapit nang makabalik ang Apocalypse sa tuktok nito. Ang figure ni Ivory ay hindi pumasok sa dingding ng bundok, pumasok sa lihim na silid. Tuwang-tuwa ang matandang Yi kaya napaluha siya kaya diretso siyang humarap sa silangan at lumuhad.
Pagpasok sa lihim na silid, si Ivory ay hindi gaanong pamilyar sa kapaligiran dito, at kahit na hindi nagising na may kaunting alaala, na nagdududa sa mga salita ni Hilaw. Kung siya talaga si Fuyao, pagdating niya sa dating tirahan ni Fuyao, dapat niyang tandaan ang ilang bagay, tulad ng pagdating niya sa Apocalypse, pamilyar na pamilyar siya sa ruta ng Apocalypse, na isang natural na pagbawi ng memorya. Pero heto, hindi niya hinayaang magkaroon ng ganitong pakiramdam. Nay, nasaan ito? Tanong ni Hanayan kay Ivory, maaaring ito ang dating tinitirhan ng aking ina, ngunit hindi ko ito maalala. Sabi ni Ivory, nakatira ba si nanay sa ganoong kaliit na lugar noon? Walang muwang na tanong ni Hanayan. Hindi napigil ang magsaya ni Ivory. Kung ikukumpara sa villa sa gilid ng burol, mas maliit talaga ito. Kakaiba talaga ang circuit ng utak ni Hanayan. Napansin lang niya ang hindi mahalagang puntong ito. Nay, ano naman, Dad? Hindi ba natin hinahanap si Dad? Patuloy ni Hanayan, makakasiguro si Nayaner na malapit na nating makita si Dad, pero nabalitaan kong napakadelikado ng lugar kung nasaan si Dad. Natatakot ba si Nayaner? Tanong ni Ivory, hindi natatakot ang tatay ko, gayon din si Nayaner. Hindi man lang inisip ni Hanayan. Hindi ginaisang ng sekretong silid ang iba pang alaala ni Ivory. Hindi ito gaanong mahalaga sa kanya. Hindi siya interesado sa mga bagay sa loob, kaya tumalikod siya at lumabas ng secret room. Sa labas ng pader ng bundok, nakaluhod pa rin sa lupa ang matandang Yi. Nang makitang mabilis na lumabas si Ivory, nagtanong siya, paano siya makakalabas ng ganoon kaaga? Wala akong nahanap na alaala dito. Baka mali ang hula mo. Diretsyong sabi ni Ivory. Mali. Ang susunod na matandang lengleng, paano ito mali? Kung si Ivory ay hindi isang taga-suporta, ang kanyang lakas ay hindi kailanman magiging ganoon kalakas. Marahil, ilan lamang sa nakatatak na alaala, hindi pa siya ang oras na para malaman, ano ang gagawin mo ngayon? Tanong ni Oldie, sa pangalawang mundo, syempre, at manguna, walang pag-aalinlangan na sabi ni Ivory. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!